Patuloy na namin pasalamat po na Lord God sa sandali ko. Langin namin Lord na ikaw po siyang maghubog sa aming mga puso. Ikaw magtanglaw sa aming pangunawa para ang iyo pong mga salita ay hindi mabaliwala. Pagkos matuto po kami magsuri ng aming sarili, Panginoon, ng aming tunay na katatayuan sa iyong harapan. Hindi po kami maghahangad ng impresyon, hindi kami maghahangad ng aming reputasyon sa mata ng tao, Panginoon, kundi ang aming pong hahangarin ay ano po ang masasabi mo sa pamumuhay namin. At inaasahan po namin, Lord, na habang kami po ay nagsusumikap na makasunod sa iyong kalooban, ang aming pong mga pangangailangan ay patuloy niyo po tugunan. Sa pangalan ni Jesus, ang pangalan higit lahat ng pangalan, sinasaway namin ang anumang espiritu ng kadiliman na ibig makialam sa tagumpay na pagtitipon ito. Yung spirit of hindrance, the spirit of destruction, the spirit of interference, religious spirit, traditional spirit, and even the territorial spirit, spirit of deception, the religious spirit, we command you to get out of this place, get out of our minds in Jesus' name. You have no power to resist the command in the name of Jesus. Get out of this place right now in Jesus' name. At Lord God, kami po ay lubusang nananangan sa iyong Espiritong Banal. Tunay po o Diyos na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. O Holy Spirit, gawin niyo po kami teachable, gawin niyo po kami sensitive sa iyong pangunguna. In Jesus' name, Amen and Amen. Buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 15, verses 7 up to 20. Matthew chapter 7, chapter 15, verses 7 up to 20. Diyan na po. Okay, Matthew chapter 15, verses 7 up to 20. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. When he had called the multitude to himself, he said to them, hear and understand, not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Then his disciples came and said to him, do you not know that the Pharisees were offended when they hear this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders of the blind, and if the blind leads the blind, both will fall into the ditch. Then Peter answered and said to him, explain this parable to us. So Jesus said, are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things from which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. The word of the Lord. Pwede na po tayo magsiupo. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang sagot niyo parang hindi maganda. Hindi, meron lang. Okay. Welcome ulit, Sister Fiori. Salamat sa pagpunta niyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iba. Maraming absent. Okay, ano po topic natin nakaraang linggo?
treasure, mukhang isang the other Sunday pa yan. Nakalimutan na. Ito pa namang topic natin ngayon, karugtong last week. Hindi kasi treasure. Treasure, pagka-treasure, madaling maalala, mahirap makalimutan, pero sino nakaalala? Wala? Parang hypocrite din yan. Parang hypocrite din yan. Okay, parable of the leaven. Okay, yung pampaalsa, yung libadura na although ang pagkahalik ng Diyos ay inihalintulad sa isang libadura na ito'y effective, ito ay silent but it works. On the other hand, inihalintulad po ang paghahari ng Diyos sa Word of God na hinaluan po ng mga traditions or doctrines na hindi po pure Word of God or pure katotohanan yung kinakain ng tao. Topic po natin sa araw na ito ay karugtong po last week. Kung iti-take note niyo po, ang pinamagatan ko po yung beware of hypocrisy, hindi po hypocrites. Ano po ang kaibahan kapag sinasabing beware of hypocrites at saka beware of hypocrisy? Ang hypocrites, yun yung mga tao na hipokrito. Pero kapag sinasabi pong beware of hypocrisy, ang pagbanat kayo ang atin pong kaiingatan. Baka naman, nag-iingat tayo na may mga taong hypocrites, hindi na natin napansin, tayo na pala yung hypocrites. Nasusundan niyo? So, malaki po ang kaibahan kapag sinasabi pong beware of hypocrites. Kasi, kung pinamagatan ko po itong beware of hypocrites, malamang-lamang ang mangyayari nito is titingnan natin yung mga attitude ng tao, hindi yung sarili nating attitude. Yes? Okay? Nasabi ko na po yung last week, this refers to the doctrines nga po yung libadura na pinag-aralan natin last week. Ang hypocrisy kasi is God discerned as He looks at the heart, not the outward appearance. Ang tinitingnan po ng Lord ay yung puso na madalas, ang palibhasa kasi tayo'y tao lang, ang tinitingnan po natin is yung panlabas. Kung ano yung nakikita. Nasusundan niyo po ba ako? Nakakaligtaan po natin ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:7 na we walk by faith and not by sight. Pero sad to say, madalas yung pamumuhay natin by sight, hindi by faith. Amen. Ganun din, pagtingin natin sa isang tao, lalo na kung matamis magsasalita, madalas ang tinitingnan natin kung ano yung nakikita, ano yung naririnig, pero minsan hindi tayo naglagay ng anticipation. Ano kaya ang puso ng taong ito? Totoo kaya siya sa sinasabi niya? Yes, yun po ba ang punto ko? Okay? So, it would be so easy to be impressed with pleasant words, with good deeds, but God goes behind everything, which is our heart. Minsan, mayroong namatay sa gawain sa Pilipinas noon kasi siya po ay galing pa ng siya po ay galing ng Balintawak. Nakapadyak pa po siya, sakay po niya yung asawa at anak, papunta ng prayer meeting. Namatay po siya sa gawain, sabi agad ng karamihan is, sigurado yung tao na yon ay maliligtas. Bakit? Kasi naghirap po siya from Balintawak, nagpadyak papuntang PICC para makapakinig ng Word of God. Sabi ng isang turista, ng isang puti na foreigner doon, sabi niya, it would be easy to judge our actions, but God judges the heart. Nasusundan niyo po ba ako? Yes, andoon na po siya, nagpadyak siya, galing Balintawak, papuntang PICC para umattend ng prayer meeting, pero hindi po natin alam kung ano ang katatayuan ng kanyang puso kasi meron namang iba umaattend ng prayer meeting para ma-answered prayer. Pero kapag hindi na-answered prayer, hindi na masyadong mainit sa pagdalo. So, puso pa rin in the end ang tinitingnan ng Lord kasi it's not enough to say good words, it's not enough to do good actions, it is necessary to have a good heart sa paggawa ng mabuti. Nasusundan? Amen. Okay? Ang aim natin sa topic na ito is for us to check from time to time the status of our heart, lest we be hypocrites ourselves. Mukhang mabigat ata ang topic na ito kapag sinasabing hypocrite. Ang tamlay na agad ng itsura niyo.